Brothers and sisters, we are still in our preaching series, but this is the last lesson for our preaching series as we glorify, we multiply. No, last Sunday, intentional to siya nga wali igsuon kay gusto nato i-hit no ang area of being emotional in worshiping the Lord. No, kay grabe kaayo nato madungog igsuon nga negative no ang kanagaling connotation kumiyong kag emotional worship. No, daghan kay mga wali nga ginaiwasan na siya pero ngano man igsuon nga ato ang pagaiwasan nga kita igsuon gimugna man ta sa Ginoo nga naay emotion. Dili man ta mga robot. Di ba? And that is very human. No, how come no in my point of view, how come that we hinder emotion to flourish in our worship and our service unto the Lord, and gusto nato tanggalon ng emotion sa pag-serve, sa pagdaig sa Ginoo, pero sa adlaw-adlaw natong panginabuhi, relasyon nato towards sa tuwang asawa or bana towards sa asawa, anak, no, or kanang ma-in love, no, mga young people, grabe mo na ka-emotional na sila. No? Nganong di man ibawal? No, grabe pagani, di ba? No, pag diha lang pero pag for the Lord ang kani, oh, bawal lang emotion. Diba? Bawal lang emotion basta for the Lord. Kay dapat dili na emotion kay Ginoo, dili ko anong emotion kay emotion iyan na sa demonyo. No, pero nganong kada adlaw i-allow man nimo nga mademonyuhan ka. Makita ka sa no, mga bana o grabe mo appreciate sa ilang asawa, di ba? Emotionally. Kung wala ka emotion, malaparuhan ka. Di ba? Lalaki mo, kalit lang kag propose, magminyo niya, di ma-feel sa babae nga naabad yung kay gugma. Kay wala ka emotion. Maingon lang ka, pakasal ta ha? Oo, mau ba? No? Di lang kumusog emotion kay iyan as demonyo. No, lisod kayo na i-reconcile, igsoon. No, nakita as tao, giwired ta sa Ginoo, gi-create ta sa Ginoo, nga naagyoy emosyon. Nga makabati gyud ta og gugma, makabati ta og kanang passion, desire, no, kalipay, kaguol, mixed emotion. No, gi-allow na sa Ginoo sa atoa, no, kay giun-ana ta niya pag-create, wala na mali ang Ginoo igsoon. Sa diyang gihimo kaniya nga naa kay emotion. No, ang mali didto nga if ang imong emotion mahimong babag kanimo nga dili na ka mangalagad mo duol sa Ginoo tungod kay you are so emotionally driven person. Nga dali ra ka ma-discourage. Mo na negative side. No? Pero emotion by nature ang Ginoo nagmugna na ang Ginoo napoy emosyon igsoon. No? So mo na gibat-bat last Sunday, no? Gi-explain na ni pastora unsaon nato paggamit ato ang emosyon nga mahimaya gihapon ng Ginoo. No? So right now in our lesson 7, no, this is our topic, the power and significance of bodily worship. The power and significance of bodily worship. Isa sad ni sa ma-downplay, no, when we say about worship. No, kay grabe kaayo natudlo nga ang worship is not just about singing, dancing, raising hands, kneeling, but it's all about living a life pleasing unto the Lord. 100% check that is really true. But living a life pleasing unto the Lord, yes, you can glorify God, but di man na siya issue pag abot sa heaven. No? Kaya mga tao dito sa heaven, tinuod mo ito nga mga born again. No, na-test na to sila, tinud-anay gito sila, pero nganong mudayig man sila, di lang sila magpuyo nga balaanon dito. Pero naaman dyan luna ang pagdayig dito. So mo na ito ang tanawon igsoon. No? Nga if worship is pleasing the Lord every day, so what is the point of bodily worship? What is the point of raising hands? What is the point of kneeling down? What is the point of singing songs, praising God? No, mo na siyang argument ang atuang tanawon igsoon. Now in 1 Samuel chapter 16 verse 7b. No, it is a very familiar verse. Ingon din the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. This is very true, 100%.
ng ginatanaw sa Ginoo ang kasing-kasing sa tao igsuon. Ang tao mutanaw sa outward appearance. Pero ang Ginoo mutanaw siya sa kasing-kasing. No, in Matthew chapter 15 verse 8, gingon dinhi, no, Jesus said against the Pharisees, "These people honor me with their lips, but their hearts are from me." No, particular kayo ang Ginoo kasing-kasing igsuon. Ang mga Pharisee daw, they honor God with their lips, but their heart is far away from the Lord. No, in John chapter 4 verse 21, no, gingon din ni Jesus said, "Believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem." No, Jesus said, no, nga di na mag-matter asa ka mag-worship. Time will come. No, so it is parallel to God, the Lord looks at the heart, and it is parallel that because the Lord looks at the heart, so importante siya nga ang heart so'y punteriya, sentro sa tanan natong ginabuhat ug pagdayeg igsuon. So bisag asa man ka, basta nakay kasing-kasing sa Ginoo, you can praise the Lord. Amen? But now igsuon, there are wrong notions of worship with regards to all these verses. No, wrong notions of worship. Number one, since worship is by heart, it is okay to do it whatever you want. No? Tungod kay ang perspective igsuon, kung yung kag by heart manggod, mura siyag subjective. Di ba? By heart, subjective. You can do whatever you want. Ay mga tao nga una-ana. Tungod kay ang worship, giingon sa Biblia nga, the Lord looks at the heart. Importante sa Ginoo ang kasing-kasing sa tao, which is 100% true. I agree. Na importante yun na sa Ginoo. Since worship is by heart, then walay kanang objectivity. So, pwede nimo buhaton anything gusto nimo. Munang naikaila si pastora nga foreigner nga iyang worship, lahi. Ang iyang worship, mag-scuba diving, nya mutan-aw sa mga corals, unya magdayeg sa Ginoo, kasosyal ba nga worship? As kang mahala, pilang scuba diving ron. No? No? Mahala ba mag-worship, tapos mu-dive lang ka dito, tapos mutanaw ka sa mga corals, tapos amazing kay Ginoo. Worship na, worship service na to. Oh, simba na siya sa Ginoo to. No? Tungod kay ang worship, ang perspective, by heart, subjective. Pwede nimo buhaton anything. Munang na mga tao, ang worship para sila, lahi. Pag mag-worship, no, ganito yung nakita na mo sa unang during worship, magtiniil. Magtiniil. Kay para siya, ang worship, balaanon. So, hubuon dyan ang sapatos, maski na simbahan. Oh. Na ganito isa ka simbahan nga ipambili ng mga sapatos ug tsunilas, di ka pasudlon dito simbahan. Oh. Kay worship, no, by heart. You know, they can do whatever they want. No? So, nana, nga mali nga perspective, prone kaayo nga ang tao magmugna-mugna og iyahang worship nga wala na nahisulat sa Biblia. Walang naiuban, mag-worship, kat-kat nagbungbong. Mag-worship, nakapiring, maglakaw-lakaw sa dalan, nag-worship sa Ginoo. Hapit mabangga, hapit maligsan. No? Ikaduha, since worship is by heart, it is okay to do nothing during worship service. No? Nahimong passive ang worship, kay by heart naman. Doon kay kasing-kasing, bitaw tanawon sa Ginoo, di bitaw nang, sa kasakag kamot, atik ra na. No? Kasing-kasing may tanawon sa Ginoo, so, during worship, so, tindog na sa kawa, sa kayo, pwede sa kamulingkod, or muligid ba ka, way pakialam, Ginoo, anak. No? Kasing-kasing may tanawon. So, nahimong passive pag musimba, worship. No? Pero sa simbahan, rasad. Pero pag nasa diskuhan, grabe kayo makasayaw, igsuon. No? Sa simbahan lang maingon, by heart bitaw. Pero pag nasa beer house, nasa diskuhan, mupatong paglamisa. Kung sa kalibutan. Pero pag for the Lord, by heart man, so pwede ra magtuyod. Pwede ra walay buhaton. Pwede ra mahimong passive during Sunday service na wala kay buhaton. Diri na mugna sa igsoon nga naay mga ginatawag nilang kaugalingon na silent worshiper. Silent worshiper. Because worship is by heart. So gi-identify nilang kaugalingon nga silent worshiper sila. No? Nga silent sila bisag asa. No? Saba lang sila pag kauban nila mga friends, chismis, ana.
Pero pag worship, pagdayeg, kantas Ginoo, they choose to be silent. Kay ang perspective, worshiping by heart. No? So nahimong subjective, no? Na okay lang kay by heart man, nawa kay buhaton, basta by heart, heart bitaw tanawon sa Ginoo. No? Heart bitaw tanawon. Katulo, since worship can be done anywhere, it is okay not to be present in church activities. Ani lala sa di. Daghag Pentecostal unani. Nga tungod kay ang worship giingon didto katong verse na tong gibasa John 4:21 nga moabot ang panahon nga ang pagdayeg, pagsimba dili na sa mountain or dili na sa templo. So ang mga Christian nga kaning naa pa sa level nga di pa ganahan mo simba or kanang tapulan mo simba. No, ganahan kay sila sa verse. Pero man, no? Kay okay naman sa ilaha mo simba, worship ka dito sa bukid or asa ka dito sa lalom sa tulay. Dawaton man sa Ginoo, so di na ka mo simba. Unsa pay point? Di ba? No? Since worship can be done anywhere, no? Pwede na. Di na kailangan magpakita sa simbahan. No, naay mga wrong notions, kato siya, mga common to siya igsuon. Daghan pa gyud na siya. Pero common na siya nga tungod kay by heart, no, pwede na to buhaton, anything na gusto na to buhaton as long as by heart, no? Tungod kay by heart, during sa worship, pwede ra ta magtuyod, pwede ra ka maglingkod, pwede ka di mo kanta, di mo pakpak kay by heart man. No, kay always sa imong mind setting, mas okay ni siya kaysa mo pakpak ka pero fake ka. Diba? Una na always. No? Pero ang impact ana igsoon, ato anang kitan-awon unya, no? Unsay negative impact ana igsoon. So what is important, no, if there is an argument of unsa gyud ang pagdayeg, kinasing-kasing or kailangan tungod kay kinasing-kasing, di na kailangan tong mga bodily worship. Di na kailangan na musakas kamot, muluhod, mukanta, mupakpak. No? Unsa bang gyud ang tinuod igsoon? No, ang importante na igsoon, no, atong ma-follow ang giingon sa John 4:23. No, Jesus said, "The time is coming and that it's here now when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth." Mo na importante. No? That is very objective. Worship, no, it must be done in spirit and in truth. In other words, worship should begin in your experience, your rebirth, your transformative experience with the Lord. Na kung asa ka tinud-anay na born again, didto magsugod ang imuhang pagdayeg igsoon. Kay ngalan nga dili pa ka born again, mahimong walay pulos o walay sense ang imong pagdayeg sa Ginoo. Ano man, tungod kay kita igsuon, sa wala pa ta na born again, ang ato ang pagdayeg pakitang tao lang. Amen? Kailangan ta mo simba sa una pagbago ato ang sinina. Bago ato ang sapatos. Ganahan ta mo kanta kay madungog ta. Nindot ato ang pagkakanta. No, taphaw kayo ato ang motibo sa dihang wala pa nato na experience ang grasya o ang gahom sa kabag-uhan sa Ginoo. No, sa dihang nahimo tang born again, nahimong meaningful ang tanan. No? And then we worship God in spirit and in truth. It means that worship is not subjective. Igsoon. Kinahanglan ang imong pagdayeg nakaangkla sa kamatuoran. Unsay nahisulat sa Biblia mo na importante. Dili ang imong perspective. Dili ang imong subjective nga panlantaw igsoon kung imong kag pagdayeg. So ang worshiping by heart, according to the Bible, is not subjective, but it is objective. No? Because true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. No? And according to the Bible, in 1 Thessalonians 5:23, no, ingon diri ni Apostle Paul, "Now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again." According to the Bible, gi-create ang tao nga naay espiritu, naay kalag, ug naay lawas. Espiritu, kalag, lawas. No? Pag naay mamising ana igsuon, ang espiritu
Mo na naghatag og kinabuhi sa tuang lawas igsoon. No? Ang kalag mao nang ikaw. Nga pag mamatay ka, ang espiritu nga gihatag sa Ginoo sa imo nga naghatag og kinabuhi mubalik na sa iya. Ang kalag nalay mahabilin, ang lawas nga physical madunot siya, mubalik siya kung asa siya gikan. No, mubalik siya sa abog. No? Gi-create sa Ginoo nga naay espiritu, na ay kalag, na ay lawas igsoon. So in other words, no? Kung naay pagdayeg or by heart or tanang pagabuhaton nimo igsoon, naa jud nay kalabutan sa imong espiritu kalag ug imong lawas magkuyog yun na. Amen? Magkuyog yun na. No, you are a spirit being living in a flesh. No? Mao nang dili katingalahan na pag nakay buhaton nga espirituhanon nga butang, madamay gyud ang imong physical nga lawas. For example, musimba matag Domingo. Espirituhanon man na siya igsoon. Pero nakatry na ba kag simba nga gibili nimo imong lawas? Ha? Wala ba no? No, pero nakay madungog nga even though absent ko igsoon pero akong espiritu naguban ninyo. Istorya sa mga absinot. Ang espiritu na lang naguban. No? No, physically absent but spiritually present. Nindot kay paminawon. Pero dili gyud na siya igsoon. No? Spirit, soul, and body, magkuyog yun na silang tulo. Whether sa kaayo or sa kabuang, magkuyog yun na silang tulo. Oh. Di juga kaingon nga, ako lang ibilin akong espiritu kay beer house biya mi modto. Oh, lawas lang og kalag akong dalaon. Kaya ang espiritu para lang ni simbahan. Di gyud na siya pwede, magkuyog yun na. No? So, diha na to i-reconcile nga mo ni gingon sa Biblia. You are spirit, soul, and body. You cannot be separated. No? And then, gingon diri in 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, no? According to Apostle Paul, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. And what is that? The blood of Jesus Christ. So you must honor God with your body. No? So ang bodily worship, dili siya nothing atubangan sa Ginoo. Kay ang lawas igsoon, parte man na sa tuang pagkatao, no? Kay pag wala ato ang lawas, patay na gyud ta. So ngalan nga nagalihok pa ta, active pa ang ato ang physical nga lawas, pasabot buhi pa ka, naa pa ang espiritu sa Dios. And according to the Bible, you honor God with your body. No, gihatag sa Ginoo atong lawas para himayaon siya. No, mao nang nganong kontrahon man ang pagdayeg pagsimba nga muluhod, mo kanta, mo ana, mo pakpak. Nga mao man ay mandate, mao man ay sugo sa Biblia. No, nga i-honor nimo ang Ginoo sa imong lawas. Dili lang nga mupuyo lang kag balaanon, kundi gamito nimo imong lawas para sa kahimayaan sa Dios. So there are three things about the significance of bodily worship. No? So I will share to you three important principle, no, significance of bodily worship. Number one, the bodily worship is a concrete manifestation of heavenly influence. No? Bodily worship is a concrete manifestation of heavenly influence. Mangutana ka, kinsa man ginauna sa pagdayeg? Asa man ginagikan? No? Sa tao ba nagikan? Dili oy. Kita ba ang nagmugna ana? Dili oy. Influence na siya gikan sa langit igsoon, langit nun nga influence. No, ang langit ang nauna ni ana, ang culture sa heaven is worship. Mo gani nang pag fair enough sad nga ang Ginoo di gyud mamugos sa imuha nga dalon kay nga sa langit kay basig di ka ganahan didto. Di gud mamugos ang Ginoo igsoon. No? Tagaan jud kag choice, mo tuo ka og dili, mo sunod ka og dili, ngano man. Kay kabalo ba ya kaana, di ba? Nabiya kay mga relatives, friends, dalon nimo pugson jud nimo. Nya paghuman maboard ra day didto sa lugar imo ang adtuan, mauli ra oy. Same po na sa mga tao igsoon, di gud mamugos ang Ginoo. Kay kabalo ang Ginoo nga ang heaven is all about worship. It's all about worshiping God. No?
So kanang bodily worship, kanang nakay makita nga tao nga nagadayig sa Ginoo, nagaluhod, nagasimba, nagahilak sa presensya sa Ginoo, nagakanta igsoon, manifestation na siya nga naanay influence ang langit sa kalibutan igsoon. Imagine ang mga Christian maulaw, mudayeg. Wala joy mo singgit, walay mo kanta, walay mo sakas kamot. Pariha lang sa kalibutan nga wala gyud ana. Na ba kay makita igsoon nga naay heavenly influence? Wala yun. No? Pero pag naatay makita, kita, no, naman tayo experience ana, no? Pag makita ang tao nga muluhod, mukanta, musaka ang kamot, kurnihan ta, di ba? Testing ta na. Amen? No, kain ta kurniha na niloy, no? Kapuya na ilang ginabuhat, manghinaway jud ko sa una. No, kapuyan jud ko magtanaw anang magsigig tindog, magsigig warawara guys kamot. No, labi na sa kapilya niya, ang mga nadad to, mga tiguang na hapit na gid kuhaon sa Ginoo. Kaingon ko sa una nga, kapuya, no? Tindog, luhod, saka kamot, warawara. Corny kaayo, di ko ganahan. Nga na daigson, no? In John chapter 3, verse 3, mo gingon ni Jesus, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Unless nga ma-born again ka igsoon, di ni mo ma-appreciate na kanang bodily worship, iya na sa Ginoo. Di mo na ma-appreciate. Para sa mga corny, para sa mga gara-gara lang, para sa mga nothing, meaningless. Kaya nag-ingon na si Jesus, unless you are born again, you cannot see, you cannot appreciate the kingdom of God. You cannot appreciate. Para sa mga foolishness. O subo pa malandungon, okay lang untag kana nga statement na it's foolish, corny, it's nothing, it's meaningless. Okay lang na siya, acceptable na kung gikan na sa baba sa mga unbelievers. Pero ang nakagrabe igsoon, kay usahay magikan sa baba sa mga nagpakaaron ingnon nga Kristiyano. Christian, pero para sa ila meaningless ang bodily worship. Ang pagdayeg, pagsimba, pagkanta, pagsakas kamot, pagluhod. Because they justify their principle that it is by heart. It is always by heart. No? Kaya kung by heart per me niya, unana ang basis igsoon, ang mga tao, mga anghel sa heaven igsoon, di na unta mo daig sa Ginoo, di na unta mo luhod. Kaya sila man dyan number 1 nakapasar sa by heart. No? So, importante, no? Nga, ma-born again ka para ma-appreciate nimo, makita nimo ang kultura sa gingharian sa langit igsoon. No, and according to Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 2, that the natural man does not receive or accept spiritual things. Natural man, tao nga walay espiritu, tao nga patay spiritually. Di niya ma-accept, di niya madawat nga kanang mga spirituhanon nga butang, maayo na siya. Foolishness para sa iya. No? In 1 Corinthians chapter 14 verse 24 to 25, tanaw nato. Heavenly influence. Unsay impact sa tao pag ma-influensyahan siya sa gingharian sa Dios. According to Apostle Paul, he's talking about prophecy, but he predict, no, nga mao ni mahitabo. No, in verse 24, but if all prophesy and an unbeliever, an informed person comes in, he is convinced by all, he is convicted by all, and thus the secrets of his heart are revealed, and so, falling down on his face, he will worship God and report that God is truly among you. You see that? Gipredict na ni Apostle Paul, na mo na mahitabo. No? Pag makadungog kag tinuod nga prophecy, pag makatungog kag tinuod nga pagwali sa pulong sa Dios, nga maigo ang imong kasing-kasing, makonvince ka, makonvict ka, ang impact ana igsoon, you will, what? Unsay gingon diri? Mukatawa lang? Mutuyod lang? No? Ang gingon diri, falling down on his face, he will worship God. Wa pa ni na seminar igsoon. No? Wala pa na seminar sa SOGMC nga mo undergo kag praise and worship nga topic para tudluan ka nganong magdayeg. Wala. First encounter nimo sa grasya, sa gugma ug sa gahom sa balaang espiritu. First reaction nimo nga tinuod nga
tinuod ang nadawatan nimo nga pulong sa Ginoo na maoy na-impact sa imong kasing-kasing, you will fall and worship God. Wa na gitudlo, walay debate nga ops. Brad, ayo sa na buhata, brad, kay tan-awon sa nato imong kasing-kasing kung tinuod na bagyo na. No? Kay basig makuan ka, brad, nga pagpakaroon inon because worship is pleasing the Lord. Lifestyle ba ya, brad? No? Pero mabasa na to igsoon nga unana ang impact. Heavenly influence. No? Bodily worship is heavenly influence. No, in Revelation chapter 7 verse 11 to 12, no? Basahon na to. Apostle John saw what is in heaven. In verse 11, all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures. They fell down on their faces before the throne and worship God. Sa langit, maunay kultura. Tanang mga anghel, tanang mga elders, apil ang four living creatures nga weird kay mga dagway. They look like monsters. No? They fell down on their faces before the throne and worship God, saying, Amen. Praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen. So brothers and sisters, di na madibate sa kung saon pagbalibali ang Biblia igsoon nga ang pagdayeg ug pagsimba, bodily worship, ginabuhat na daan pa, wa pa ta na-exist. Mao nay kultura sa heaven. Baliktad dinhi sa kalibutan. Unsay normal dito, diri abnormal. Ha? Oh, kisa ba yung naka-experience diri nga mukaon kag restaurant Jollibee sa una, first time nimo mo ampo, unsay imong paminaw, ka-feel kag kaulaw, di ba? Ka-feel kag kaulaw. Kay dili normal. Oh? Remember ba nimo first time ni saka ka simong kamot, nagdahig ka sa Ginoo. Unsay imong nabati? Ganahan ba ka? Dili oy, nakay ma-feel nga awkward pa, sugod. Muluhod ka during worship. First time nimo niluhod ka sa Ginoo. Nakaingon ba ka nga walastik kayo? Nagduduha pa kayo, muluhod ba kag dili? Luhod ko dili, nang luhod naman sila. Luhod ko dili. Alanganin pa ka, ano man, dili ka sanay. Ano man, kay taga kalibutan ka. Oh, taga kalibutan ka. Pero sa heaven, walay issue, walay debate, walay argument. Ang worship dito, pag muadto ka dito, maugyo na siya. Pag mo-worship ka sa amahan, ang imuhang ulo naa sa salog. Walay hangyo. Walay hangyo. Di ka kaingon sa amahan na, Father God, pwede anam-anam lang sa. Kay bago rabi akong abot sa langit. No, grabe naman kay ni sila maka-worship din Ya, ang gitudlo ba ya sa amuang okay ra anything worship, basta lifestyle daw, lifestyle nga worship. No, magpuyo ka nga balaanon. Tapos pag-abot nimo sa heaven, mao na i-worship pagdayeg didto. Nga pag mo dayeg, mo sangpit sila sa pangalan sa amahan, naong, tanang naong, naa sa salog. Wa sila gunahunag, limpyo ba? Limpyo, magida kay langit man, no? No? Pero kato mga sanay na mo luhod, mo bow down, pag-abot sa langit, mas mo grabe pag yun, kay sure yun sila nga limpyo na. Kay sa earth, pag mo anak ka, limpyo ba ni? Gimapan ba ni sa maintenance team? Una-una ba ka kung nang limpyo ba bago Sunday service? No? Pero sa heaven, diretso na. Diretso na. No, mapuno, pagbulawan imong naong. No? But nabay singot sa heaven. Pastor Arnold, nabay singot dito sa heaven. No? Brothers and sisters, bodily worship, no? The bodily worship is a concrete manifestation of heavenly influence. Now, second, the bodily worship is a direct outcome of a heart full of God. Man? First, makita kag tao nga nagdaig sa Ginoo, di ka mo ingon nga dudahan nimo nga basig atik-atik na sila. That is a very wrong mindsetting. Very devilish.
No? Pag makita kang tao nga ni simba, ni dayeg, ni luhod, ni hilak mo, ingon ka, wow, glory to God. Ang langit ni kanaog. Unay mo ang perspective. Amen? No? Ug karon ang ikaduha, no, the bodily worship is a direct outcome of a heart full of God. No, ang gingon in Luke chapter 6 verse 45, a good man out of the good treasure of his heart brings forth good. Ang usa daw ka maayong tao kung unsay naa nga maayo nga naa siyang kasing-kasing mugawas na sa iyang pagkatao. Igsuon. No? So nagsugod na siya sa kasing-kasing. That is really true. No, ang kasing-kasing gyud nauna. It is also the same with wicked people. Bago ang usa ka kriminal ni patay og tao na puno na og hatred ang iyang kasing-kasing. Na puno og hatred pagpanimalos. Maunang iyang gi-carry out, gigamit niya ang iyang lawas, ang iyang kalag na puno og pagpanimalos. Ayang espiritu patay. Ang iyang kalag na puno og emosyon, negative emotion, pagpanimalos. So ang iyang lawas, iyang gigamit para mo carry out sa unsay naa sa sulod, ang mupatay, ang mangawat, manghinaway, mubuhat, og mga karumaldumal nga butang. That's biblical. And according to the Word of God, according to Jesus, if maayo ang naa sa imong kasing-kasing, maayo usab ang mugawas. Kung ang imong kasing-kasing napuno og kamaayo sa Ginoo, ang mugawas sa imong pagkatao sad, tanang pagdayeg para sa Ginoo. Amen? No, that's the point of view, brothers and sisters, that bodily worship is a direct outcome of a heart full of God. Napuno ka sa Dios. Maunang mukanta ka. Napuno ka sa Dios, maunang musayaw ka para sa Ginoo. Napuno ka sa Dios, maunang muluhod ka. Musaka ka sa imong kamot. Dili na katingalahan pag ang imong kasing-kasing napuno sa Dios. Amen? No, overflow na siya. Overflow. No? Dili na siya pagpakaroon ingnon. Pwede siguro na yung mga tao nga ginabuhat nila pagpakaroon ingnon tungod kay ang ilahang pag-worship naman na lang man sa ilang ginikanan. Natun-an lang man sa ilang ginikanan. Labi na mga pastor's kid. No? Ano mga nangalagad sa simbahan. No? Tapos wa na check, wa na tanaw, wa na walihan, wa na evangelize. So, gi-assume nga Christian pero dili pa di ay born again. So ang pagdayeg ana di pa na legitimate. No, sundog-sundog ra na, kapi-kapi ra na. Pero pag once ma-born again na ug mapuno ang kasing-kasing sa himaya kaayo sa Dios, naturally mugawas na sa imuhang pagkatao, igsoon. Ang pagdayeg dili struggle, ang pagsimba flow siya naturally. Now in Hebrews chapter 13 verse 15, gingon dinhi, therefore by him let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. The fruit of our lips. Thanksgiving, the sacrifice of praise. Mugawas na sa atuang baba. Mugawas na sa atuang action. Igsoon, if ang atuang kasing-kasing na puno sa kamaayo sa Dios. Amen? No, napuno sa kamaayo sa Dios. No? So dili siya katingalahan nga kung ikaw as Kristohanon, grabe nimo ma-appreciate ang kamaayo sa Ginoo. Dili katingalahan nga mo simba. Mudayeg, musakas kamot, mupakpak, muluhod, no? Kay maunay manifestation. Kung unsay naa sa sulod, mao'y makita sa gawas. Amen? No? Kung unsay naa sa imong sulod. Mao jud na, mugawas jud na. No? Kay kung ang naa sa imong kasing-kasing, worldliness, no, kalibutan, mao punay mo gawas sa imong baba igsoon. Mao nay mo gawas sa imong baba. No? Mao nay mo gawas sa imong physical activities, mao nay mo ang pagabuhaton. Tanang butang activity, kantahon nimo, buhaton nimo sa imong kinabuhi nanay kalabutan sa unsay naa dinhi sa sulod. Unsay nakapapuno sa imong kasing-kasing. Kung ang Dios, then makita
sa imong binuhatan, makita kung paunsa ka modayig sa Ginoo. Huh? Ikatulo. No, first, no, the bodily worship is a concrete manifestation of heavenly influence. Second, the bodily worship is a direct outcome of a heart full of God. Ikatulo, the bodily worship is a constant reminder of who God is in your life. Kabalo ba ka igsuon nga kanang mudayig mo kanta ka? You are reminding yourself of who God is. Huh? You are reminding yourself. No? Di nimo kailangan i-remind ang Ginoo kung kinsa siya, kay kabalo gyud ang Ginoo. Di gyud siya mao gyud na siya. Pero ikaw usahay mo ni ato ang problema. Panahon sa kalisod makalimot ta kung kinsa ang Dios. Panahon sa kalipay o kaharuhay ang tao pwede makalimot kinsa ang Dios. Amen? Panahon sa kaharuhay, panahon sa kalisod. O kanang panahon sa kaharuhay o kalisod, igsoon, maunay mga panahon nga lisod kay mudayig sa Dios. Panahon sa kaharuhay, lisod mudayig kay wa kay panahon sa Dios. Kaya yahay makay ka. Panahon sa kalisod, lisod mudayig sa Dios tungod kay wa kayo kay rason nga mudayig sa Dios. So makalimot ka kung kinsa siya. Pero once you praise God, you worship God, you will be reminded of who God is in your life. Now in Psalm 95 verse 6, gingon din he, "O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker." Let us kneel before the Lord our Maker. So kanang mudayig, mo prostrate, mo luhod at tubangan sa Dios. Dili lang na basta-basta luhod-luhod. Aware ka, kabalo ka, kinsa imong giludhan, mao nay nagbuhat nimo. Mao nay nagbuhat nimo. Muna mga taong dili aware o nakalimot kung kinsa ang Dios, manggawa sa ilang mga baba ang mga statements sa maunani. Nga niabot sa ministry sa una. Nga dugay na daw siya sigig dagan-dagan sa Ginoo, nagapalayo gid daw siya sa Ginoo, ginagukod gid daw siya sa Ginoo. Namay naabot ana sa church. No, tinuod man na, no? Pag mudagan ka gukuron juga sa Ginoo, samtang buhi pa ka, pero pag mamatay ka, di na juga gukuron. Sagdaan na juga. Magdagan-dagan gukod-gukod sa Ginoo. No? Okay? Ang dating murag ka ng love story ba? No? Pero walay luna sa iyaha ang pagsimba, pagdayeg kay nakalimot siya kinsay ni gukod niya. No? Mingon lang siya Ginoo pero di niya ma-identify ba. Ang ingon mo diri, let us come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Very conscious. Niluhod ka sa atubangan sa nagmugna nimo. Diha palang daan you already put the seal of your worship. Nang ano nag-worship ka, kaya ang Dios kay imong simba maoy nagmugna nimo. Mo remind na sa imong kaugalingon every time you worship the Lord. Psalm 100 verse 1 to 5, gingon dire. Shout for joy to the Lord all the earth. And all the silent worshiper left the group. Saon man ni igsoon, saon yun natin niyo. Daghang klase nga simbahan, di ba? Simbahan na mga hymnal. No, sa hymnal level pag yun na hymnal nga wala di gitara, wala di keyboard, wala piano. As in purely hymnal. Boses lang. Pag yabag, yabag yun, wala lagi alibyo. No? Hymnal mo na. Napo hymnal nga keyboard lang. Hymnal nga gitara lang. Hymnal nga drums pero hinay lang pagkapalo. Oh, level man ang pagkahimnal. No? Tapos argument nga tungod kay naganito'y kailan ako nga pastor, nag-away sila ba diri sa Bunawan. Dila ko i-mention ang basta hymnal o Pentecostal man na. Basta mayong kag Pentecostal, lively worship, saba kayo na drums. Karon kay sila may naunag yun ang mga hymnal, nindot kailang pagpanimba kada buntag. Kay mingaw kaayo, di ba? Hymn kay ba? Pag-abot sa mga Pentecostal, dungan man ang service, grabe man makapalo og drums, matabunan ng mga hymnal na to, kay silingan raman sila. Dihas ka nilang awayag yun. Nag-away yun sila. No, kisa may tama silang duha. Kamo, kisa may tama. Ang hymnal, o katong kusog mo palo, masimbahan, nga saba kayo. No, ako lang tang suggestion nato para magkayusa, ang katong sabaan kay nga simbahan, i-air condition nila ilang lugar para di sila soundproof nila.
Diyan katong mga hymnal, taasan na lang pasensya. No? Pero, brothers and sisters, gingon nila, shout for joy to the Lord, all the earth. Shout for joy. Dili lang, shout. Praise the Lord. Shout for joy to the Lord, all the earth. Kaya kag earth joy makadungog. Kaskan, kusuga yun na igsoon. Huh? Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. No? Joyful songs. No? In verse 3, know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. No? See that? You worship God bodily. You worship God loudly. No, you worship God with gladness, with joyful songs, and know that the Lord is God. It is the Lord, the Maker. It is He who made us, and we are His. He owns us. We are His people. He is our God. We are the sheep of His pasture. In verse 4, enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name, for the Lord is good, and His love endures forever. Kabalo mo igsoon, sa time na ko sa una sa Catholic Charismatic, gi-persecute me about worship. Kay charismatic namang yudaan, di ba? Lively namang yud. Pagka nang grabe jud ka gamhan, mabdakdakan sa presensya sa Ginoo, naman jud kay buhaton nga ma-shock mo yun ang mga tao. Unsay shocking para sa ministry namo sa una. Shocking sila makitag mga young people nga muluhod nga nakatukod ang naong sa salog. Di na normal. Di na siya normal. Kalang luhod gani nga ana. Tapos ang naong naagyod sa salog. Di na normal kay ang worship usually pakpak lang, ana-ana, bibo-bibo lang, charismatic nga worship. Karon grabe ang baptism sa Holy Spirit. Every time mag-worship me, wa nay kanta, wa nay lyrics, puro na lang pagdayeg sa Ginoo. Mo nay nahitabo sa mo ang pagdayeg that time. And then nakita sa mga elders, sa mga couples, malahi naman ni ilang ginabuhat. No? Dili lahi kay ngatkat og bungbong, walay ngatkat og bungbong. Ang mga young people, grabe makahilak sa presensya sa Ginoo. Nang luhod na uban, nang hapa na sa salog, nang dupa na sa salog. Look, ay, musa naman eh. Gi-persecute me. Persecute. Gi-bawalan, gi-question. No? Speaking in tongues, gi-appeal, gi-bawal. No? Persecution, nahitabo. Ano man? Kay, na-culture shock sila, nakuratan sila, unsa man na. Pero if you read the Bible, that's very common. That's very common. Problema lang kay wa ni basag Biblia ba? Ha? Walang nibasag Biblia mo nang nakuratan. No? So brothers and sisters, no, mo na siya ang issue. No? Na yung mga tao, makuratan sila, masyak sila, nga noon ana ang pag-worship, pero duwa nila gitanaw kung unsa giingon sa Biblia. Importante. So I will share to you also common biblical gestures of worship and its meaning. Mga gestures unsay meaning niya. Para at least, kung buhaton nimo sa imong pagdayeg igsoon, meaningful para sa imo. First, kneeling and bowing. Unsay meaning ana? Kneeling is a physical posture often associated with prayer, worship, and submission in the biblical context. Kanang muluhod, mubaw ka, you are showing submission. It signifies humility, reverence, and a heart posture of surrender before God. Bugat kay nagpasabot igsoon. Kanang muluhod ka. Throughout the scriptures, kneeling is depicted as an act of devotion and respect, both in personal prayer and communal worship. The act of bowing in worship is not limited to physical posture, but also signifies the heart's attitude of submission and reverence. This is theological perspective. Dili ako nagbugna ani igsoon. Theological perspective. No? According to Bible Hub Topical Concordance. Muna yung meaning sa kneeling and bowing. No? Ikadua, singing. Singing in the Bible is a form of worship, expression of joy, lamentation, and a means of teaching and admonishing one another. It is a significant aspect of both individual and corporate worship, reflecting the heart's response to God's majesty, grace, and works.
No? Kuyaw kayo, meaningful kayo pag mukanta ka. No? Response to God's majesty, grace, and works. Ang pagkanta. Ikatulo, dancing is presented as a form of merriment or a joyful action, happiness and admiration. It is often depicted as an expression of joy and celebration in the Bible. Pag malipayon ang tao, musayaw jud ka, di ba? Pag mudaog ka og lasto sa una, di ba? Grabe kay ka makasayaw. Lasto mo to. Oh. Karon di naman ka mo patad og lasto, unsa may nadaogan nimo? Kaluwasan. Amen? No, imo ang nadawatan. Sayaw kay kag lasto 10 pesos, pilay daogon na 7,000? No, kadaog yata sa una. No. Pila ra na sayawan gini mo unsa na lang kaluwasan igsoon. No? Dancing is very meaningful. Fourth, leaping and jumping. O kana, leaping, no, and jumping. No? It serves as a vivid illustration of the transformative power of God's presence and action in the lives of His people. Abi nimo gara-gara lang mo ambak ka. Para sa Ginoo, kuyaw kayo ang theological perspective. God's power. No? Whether through physical healing, spiritual renewal, or prophetic promise, leaping is a dynamic expression of the joy and freedom found in God's salvation. The essence of jumping can be seen as a dynamic expression of faith, worship, and transformation in the lives of believers. No? Muambak. Ikalima, clapping. Very common. Mupakpak. Usay kapoy ng pakpak. Hindi ka ganahan mo pakpak, makapakpak ka. No? Pugson ba juga papakpak? Usay din na anak. No, it signifies rejoicing, approval, or praise. It is an outward demonstration of inner joy and acknowledgement of God's sovereignty and majesty. Kala mo pakpak na you acknowledge that God is sovereign. Kuyaw kayo. No? Abi natog, wala lang. It is an act of worship inviting all people to participate in the celebration of God's rule and power. No? Kuyaw. Unang sa Biblia, mabasa nimo nga pakpak yun. No? O katapusan, lifting hands, kanang musakas kamot. Sabot ana. Lifting hands in the Bible is a physical expression of prayer, worship, and supplication. It symbolizes surrender, openness, and a desire for divine intervention. Kana ding nag-desire kag encounter divine intervention, naturally musaka gyud imong kamot igsoon. Pataas yun imong kamot. No? This gesture is deeply rooted in the biblical tradition and is often associated with seeking God's presence and blessing. Igsoon, when I read the concordance, the topical concordance, theological perspective of bodily worship, wala ko'y nabasa dito nga naay argument nga pwede ra wala. Wala kay mabasa dito. In fact, the word worship is literally means bowing and kneeling. Physical, bodily expression of who God is for you. No? Wala kay mabasa, which is, mabasa, opposite. No? Unsa ka meaningful, unsa ka importante, og si kinsa ang Dios alang kanimo igsoon. So what is the point? In John 4:23, true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Amen? Always remember that. True worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Unsay tinuod, unsay nahisulat sa Biblia, mao jay basis sa worship. Wala na ilain. Igsoon. Amen? Now, word to remember. God created us with spirit, soul, and body. And it is all for His glory. When we encounter Him and experience His transformative presence, it is impossible not to worship Him with everything that we have. Amen? Amen. Let us all stand.